6 na oras na nandito tayo sa Santa Ana, wala pa rin tigil yung hangin at ulan, ha? Okay, so based on personal observation, di ba, nag-cover tayo ng bagyo rito noong nakaraan. Mas consistent ang pagbayo ng bagyong Ophel kahit na nag-landfall na ito, di ba, sa Cagayan kaninang hapon. Cagayan, so, Pagao. as of this hour, madilim na. Tapos wala namang kuryente sa paligid. Napakadilim. Oo, madilim. Nakaasa lang sa generator yung ibang mga bahay. Of course, kasama yung munisipyo kasi sila nga yung command center, and then yung evacuation centers ay naaninag ko naman, may ilaw doon sa loob. So it looks like yung power source talaga, yung electricity talaga out dito. Actually, pati nga signal, medyo pilay rin yung network provider ko. Okay, hindi ko pwede mention on air, pero yun, network provider ko ay medyo bagsak yung signal, so nakikihiram lang tayo ng phone ngayon. Tapos, so kanina sa pag-ikot namin, sumabay nga itong bagyong Ophel. So, ang nangyari, zero visibility dahil nagsabay yung hangin at saka yung ulan. As pumipito, I don't know if you hear it. Tahimik ako ng sandali, 3 seconds. Ayan. Hindi ko alam kung hagit ng microphone ko yung hangin at saka yung ulan na yon. Ito yung sentro ng Santa Ana eh. Tapos yung zero visibility, ang panganib doon kasi nagliliparan yung mga yero. So nagkakalampagan, may isang humambalang doon sa National Highway na a few moments ago doon, bago yung dilipad doon kami dumaan. So imagine kung medyo nahuli kami ng pag-andar ng sasakyan, baka kami tinamaan ng yero. For sure. Tapos, di ba? Tapos, wala kayong makikita tao sa labas kasi sabi nga nung iba, parang ghost town at least sa National Road. Kasi nag-forced evacuation na, lalo na rin sa low-lying areas, yung mga bababang lugar na malapit sa baybayin. Maaga silang nagsilikas. According to some residents, as early as 10 a.m., 11 a.m., so wala pa kami rito sa Santa Ana, ay nasa evacuation centers na raw sila. Oo, tapos yung mga naiwan dun sa mga bahay, yung mga nagpupukpok ng bubong, yung naglalagay ng sandbag, yung nagtatali ng bubong sa lupa, yun para hindi tangayin ng hangin. So sila na lang yung mga nagsisibalik, but the rest, nandun sila sa evacuation centers. And in fact, meron daw nga mga ilang pamilya pa na bagyong Marce pa lang, ay hindi pa nakakauwi dahil totally damaged ang kanilang houses. Ito sabi kanina ni Mayor Nelson Robinyon. So, yun ang sitwasyon dun sa mga evacuation centers. Tapos, yun nga, it's quite dangerous to be out and about at this hour kaya hindi rin kami makaikot pa sa residential area. Pero hindi naman baha dyan sa Santa Ana. Hindi naman baha. Sa mga oras na ito, Tito Manny, ay hindi pa baha ngayon, pero nakatanggap tayo ng information mula sa Public Information Office ng Santa Ana na yung isang ilog sa barangay Kasagan ay nasa critical level na. Ang critical level doon sa naturang ilog ay 2 meters. Pero hindi pa rin nila ma-determine yung actual height. Pero that we know, at least 2 meters daw yung taas ng ilog. Pinangangambahan daw na bumaha dun sa barangay na yon at saka dun sa isa pang barangay na ang tawag ay Batu Parada. So yan po yung dalawang barangay na nanganganib sa bahain. Pag yung ilog na yan sa kanilang lugar ay umapaw. Saka tama ka, Tito Manny, yung threat ng baha ay nariyan kasi nga ito sinasabi na to ni Mayor Nelson nung last na coverage pa ng bagyo na ang Santa Ana, yan ay binabagsakan ng tubig galing Sierra Madre, tapos kasi dumadalo yun sa 3 ilog. 3 ilog na binabantayan ng LGU, pag yun daw, umapaw at babayang high tide, ayun, baha na ang result. So far ngayon, alam natin na bakit wala pang baha, kasi hindi pa gumagalaw yung parang bangka ng disaster response team nila. Andito pa sa sentro. Pag gumalaw na yan, ibig sabihin meron ng i-rescue. Meron bang storm surge sa mga dalampasigan? Sa mga oras na ito,
Ayos sa nakaasa rin tayo sa sa forecast ng PAGASA, ang seaboard of Cagayan nakalagay rito up to 12 meters. 12 meters, obviously ito ay mataas ang alon, kaya at kanina rin so nasaksihan din naman natin kaninang tanghali no pagdating natin talaga namang humahampas yung alon sa dagat. Kaya nga medyo nakakagulat lang na may mga lumalangoy pa. Oo, may lumalangoy talaga. Akala siyempre nga, Santa Ana, maraming resort dito. Pero may lumalangoy talaga. Diba? Oo, lakas ng alon. Eto na nga, nung biglang humampas, humagupit yung bagyo, nagpulasa ng mga tao nagbalik doon sa kanilang resort. Kasi nga, ayan na nga, sinasabi na ng lokal na pamahalaan na umiwas sa dalampasigan, umiwas sa dagat kasi nga baka biglang isang minuto, kala nyo kalmado, kala natin kaya pa natin, biglang bumubuga ng malakas na hangin at ulan itong bagyo. Yon ang nagdudulot ng panganib sa mga tao. Kamusta naman yung EDCA site dyan sa Santa Ana? Sa mga oras na ito, parang hindi pa nila last resort yung EDCA site. Dahil ito ay malapit, ito yung Camilo Ocias na naval base, hindi ba? Apo. Malapit ito sa Babuyan Channel. So, ibig sabihin, pag doon agad nilagay ang evacuee, nandoon ang banta ng daluyong o nandoon yung banta ng pagbaha, lalo sa malapit sila sa dagat. So, ang gusto nila, wag naman punuin, di ba? Ilagay muna sa evacuation center sa kanilang barangay. And then pag hindi na kasya sa kanilang barangay, bukas ang municipal evacuation center dito sa sentro. And then pag napuno na to at gagamitin yung ibang government buildings and facilities, schools, churches, talagang ihuhuli nila yung naval base. And also another reason daw is meron daw siyempre mga mga bagay na kapag pwede maging risk sa security kasi alam naman natin ang mga tao ngayon may hawak na cellphone. Pwede mag-picture-picture. Hindi natin maiwasan. Mag-picture-picture sila, mag-update on dito kami sa evacuation center. Baka mamaya may mahagip na bagay, kagamitan, equipment na maaaring maging risk sa security. Lalo din nga ay hindi naman siya ordinaryong evacuation center. Brian, si Chiquito, anong oras expected mag-peak itong bagyo dyan? Actually, nagsimula na siyang mag-peak nung tanghali. Hapon. Oo, nagsimula siyang mag-peak nung tanghali at hanggang ngayon, consistent pa rin yung pagpapaulan at pagbuga ng hangin ng bagyong Ophel. That's why, interesante na yun nga, naglandfall sa Bagao, pero dito, ang lakas pa rin ng hindi nga dito naglandfall Akala namin, landfall na yon yung nakikita namin na lakas ng ulan, yung umahampas na hangin, na by the way, makikita nyo mamaya sa Frontline Pilipinas, pero hindi pala yung landfall. Parang, kumbaga, hinagip lang. Patikim pa lang. Not to negate, not to downplay, pero diba, parang hinagip lang isang Santa Ana, palagay na yun. Kasi yung mata ng bagyo, tahimik dun. Oo. Pero, Brian, kamusta kayo ng team mo? Kasi ang iniisip ko, so syempre, kung ganyan yung itsura dyan sa Santa Ana, Cagayan, saan kayo nanunuluyan? Parang lahat ng area tinamaan. Walang kuryente. Walang kuryente. So, ito na nga, nandito tayo sa may munisipyo dahil ito yung sentro ng Santa Ana. So, nandito rin lahat ng impormasyon at update tungkol sa impact ng bagyong Ophel. Pangalawa, dito lang may generator talaga rito. So, alam natin na hindi mawawala ng kuryente. Ayun. Pangatlo, andito rin naman yung rescue team. So, malalaman natin agad kung magkakaroon ng rescue kasi gagalaw na yung mga tao. Pero so far, naka-stay put sila ay alerto at nakabantay kung may kailangang i-rescue. Kami naman ng team ko ngayon ay naghahanda na rin sa live report namin sa Frontline Pilipinas. As much as we want to go around right now, actually kaninang hapon din, hindi namin magawa. Hindi katulad ng super bagyong Leon na kaya namin tuyurin yung mga evacuation center. Ito talaga hindi kasi unfortunately dahil yung
ulan at hangin, napaka-consistent niya since tanghali. Meron naman Baka kayong matangay pa yung crew cab. meron naman kayong makain diyan sa Yun pa. Santa Ana. Yan ang titingnan natin. Pero mukhang meron naman, yun naman ang pinagpapasalamat natin. Kasi kailangan natin yan para hindi tayo ma-fake news. Pagsapit ng live report natin, kailangan busog naman tayo. Kahit pa paano, kahit pa paano nakakain naman. Para hindi tayo maduling sa impormasyon natin. So tuloy-tuloy naman ang daloy ng tulong dyan. Papasok dyan sa Santa Ana, Cagayan. Oo, ito yung sabi naman ni Mayor Nelson, in his own words. Ang sabi niya, kahit hindi raw sila manghingi ng tulong, ay kusang lumalapit ang tulong sa kanila. That's good. If we recall, iba bumisita raw si Pangulong Bongbong Marcos dito, nag-abot ng tulong. So merong 10 million pesos daw na inabot sa lokal na pamahalaan ng Santa Ana. So that will keep them afloat. Kumbaga, at least maitatawid nila yung bagyong ito. And also, state of calamity ang Santa Ana dahil sa bagyong Marte. So, for 60 days, tatakbo yan. Ibig sabihin, merong calamity funds na pwedeng pagamit. In fact, ang sabi pa nga niya, kung may mga barangay na kukulangin, handa naman daw sila. Confident sila na ma-augment nila yung pondong kakailanganin ng kanilang mga barangay.